Hindi mo kailangang maging pinakamadaldal o pinakamaingay para lang mapansin. Pero kung napapansin mong madalas kang naiiwan sa usapan o parang hindi ka pinapakinggan, may mga simpleng bagay kang pwedeng baguhin. Sa video na to, ipapakita ko sa'yo ang 10 practical na paraan para hindi ka na madaling ma-ignore sa kahit anong sitwasyon. Number 1, para hindi ka nila ma-ignore, magdala ka ng energy sa presensya mo. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamaingay. It's about vibe. Yung pagpasok mo pa lang, may mararamdaman na agad ang mga tao. Parang masasabi nilang, uy, may dating to. Kasi aminin natin, may mga taong kahit tahimik lang, pero hindi mo kayang i-ignore. Bakit? Dahil may dala silang energy na buhay, alerto, at may intent. Imagine mo ito, pumasok ka sa isang room na puno ng tao. Kung ang galaw mo mabagal, ang boses mo mahina, at parang wala kang gana, kahit anong ganda ng sasabihin mo, malamang lilipas yan. But if you walk in like you own your space, hindi yabang ha, just grounded confidence. Automatic nagsishift ang atensyon dahil nararamdaman nila ang maangas mong aura. Energy is not about volume. It's about presence. Kahit simple lang, yung paraan ng pagtingin mo sa kausap mo na parang importante siya. Yung pagngiti mo na hindi pilit. Yung tono ng boses mo na may buhay. Those small things create impact. People don't just listen to your words. They feel your energy. Kaya kahit minsan wala ka namang sinasabing sobrang lalim, napapansin ka pa rin nila kasi buo ka sa moment. At dito nagkakaroon ng problema ang karamihan. Physically present sila, pero mentally absent naman. Nakikipag-usap, pero distracted. Nasa harap mo, pero halatang wala sa sarili. That kind of energy, madaling i-ignore. Pero kapag kausap ka at ramdam nilang nandun ka talaga, doon ka nagiging unforgettable. Think about the people na hindi mo makalimutan. Hindi lang dahil sa sinabi nila, kundi dahil sa nararamdaman mo habang kausap mo sila. They make you feel seen, heard, even important. That's energy. Hindi siya nakikita, pero ramdam na ramdam. So kung gusto mong hindi ka ma-ignore, show up with intention. Ayusin mo yung internal state mo bago ka pa magsalita. Kahit hindi ka in the mood, may choice ka kung anong energy ang dadalhin mo. You can be calm but powerful, quiet but impactful. Hindi mo kailangan magpanggap. Kailangan mo lang maging present at totoo. At ang pinaka-importante, energy is contagious. Kung ikaw ang may dalang magandang vibe, chances are, maapektuhan mo rin ang paligid mo. Biglang gagaan ang usapan, magiging mas engaged ang kausap mo. At hindi mo kailangang manghingi ng atensyon. Kusang lalapit yan sa'yo. Kaya sa susunod na papasok ka sa isang conversation, huwag mo lang isipin kung ano ang sasabihin mo. Tanungin mo rin ang sarili mo, anong energy ang dala ko ngayon? Kasi minsan, hindi sa salita nagkakatalo. Nasa presensya yan. Number 2, para hindi ka nila ma-ignore, ipakita mong may alam ka. Hindi ito tungkol sa pagyayabang o pagiging know-it-all. It's about substance. Kasi aminin natin, madaling ma-ignore ang taong puro salita pero walang laman. Pero kapag naramdaman ng kausap mo na may lalim ka, na may laman ang sinasabi mo, automatic nag-iiba ang tingin nila sa'yo. Think about it this way. Sa isang usapan, maraming nagsasalita, pero iilan lang ang pinapakinggan. Bakit? Kasi yung iba, obvious na nag-feel lang ng silence. May random opinions, walang basihan, minsan paulit-ulit. Pero kapag ikaw yung nagsalita at may point ka, may insight, may clarity, biglang tatahimik ang paligid. People lean in because they feel na worth it kang pakinggan. Hindi mo kailangan maging genius para magawa to. Ang kailangan mo lang ay maging intentional sa sinasabi mo. So before kang magsalita, ask yourself, may value ba to? May matutulong ba to sa usapan? Kasi kung oo, kahit simple lang, papansinin yan. Halimbawa, may topic tungkol sa trabaho o tungkol sa buhay. Imbis na sumabay ka lang sa reklamo, magbigay ka ng perspective na hindi pa nila naisip. Something like, oo, mahirap to. Pero napansin mo ba na bla bla bla? Biglang nag-iiba ang direksyon ng conversation dahil sa'yo. At importante rin yung delivery mo. Kahit may alam ka, kung hindi mo kayang i-express ng malinaw, sayang din. You don't have to use big words or sound overly intellectual. In fact, mas powerful kapag kaya mong i-explain ang isang bagay in a simple, relatable way. That's real intelligence. Clarity over complexity.
Yung tipong kahit sino makaka-relate, pero ramdam nilang may lalim. May mga tao rin na akala nila para magmukhang may alam, kailangan lagi silang may opinyon sa lahat ng bagay. Hindi ganun yon. Minsan mas powerful pa nga ang taong marunong magsabi na hindi pa niya alam ang isang bagay. That shows confidence, not weakness. Kasi hindi mo pinipilit magpanggap. At ironically, mas nire-respeto yan. Ang totoo, hindi mo kailangan magsalita palagi para mapansin. Pero kapag nagsalita ka, make sure na may impact. Kahit isang linya lang, pero may sense, mas tatatak yan kaysa sa 5 minuto na puro wala namang direksyon. Quality beats quantity, every single time. At syempre, hindi ito instant. You build this by actually learning, reading, observing, listening, experiencing. The more na pinupuno mo ang sarili mo ng knowledge at perspective, mas natural na lalabas yan sa mga sinasabi mo. Hindi mo na kailangang pilitin. It just flows. Kaya kung gusto mong hindi ka ma-ignore, don't just talk. Say something that matters. Hindi kailangan laging malalim, pero dapat may laman. Kasi sa dulo, hindi nila matatandaan kung gaano ka kadalas magsalita. Ang matatandaan nila ay kung may naiwan ka bang value sa bawat pagkakataon na binuksan mo ang bibig mo. Number 3, para hindi ka ma-ignore, ayusin mo ang itsura mo. Hindi ito tungkol sa pagiging model o kailangan mong gumastos ng malaki. This is about respect. Respect sa sarili mo at sa mga taong kaharap mo. Kasi real talk, bago pa marinig ng taong sasabihin mo, nakita ka na nila. First impression is visual. Kahit ayaw nating aminin, people judge based on what they see. And that's just human nature. Isipin mo, may 2 taong sabay pumasok sa isang room. Pareho silang matalino. Pareho silang may magandang sasabihin. Pero yung isa, maayos ang suot. Malinis. May effort sa itsura. Yung isa naman, mukhang bagong gising. Gusot ang damit. Parang walang pakialam. Kahit pareho silang may substance, sino sa tingin mo ang mas papakinggan agad? Siyempre, yung taong malinis tingnan. Pero linawin natin, ang forma na sinabi ko o mag-ayos doesn't mean mahal o branded. Hindi mo kailangan ng mamahaling outfit para magmukhang presentable. Minsan, simpleng planchadong damit, malinis na sapatos, maayos na buhok, panalo na. It's about being intentional. Parang sinasabi mo sa mundo, I care enough to show up properly. At may psychological effecto, hindi lang sa ibang tao, kundi sa'yo rin. Kapag alam mong maayos ka, iba ang tindig mo. Mas confident kang magsalita. Mas steady ang galaw mo. You carry yourself differently. Pero kapag alam mong hindi ka prepared sa itsura mo, kahit hindi ka pa kinakausap, parang gusto mo nang magtago. You shrink, you hesitate, and that shows. May mga tao na sinasabi, wala akong pakialam sa itsura, personality ang mahalaga. Totoo naman, pero hindi ibig sabihin, pababayaan mo na ang sarili mo. Your appearance is part of your communication. Hindi lang sa salita ka nagpapakilala, pati sa kung paano mo pinapakita ang sarili mo. At hindi lang ito tungkol sa damit. Kasama dito yung hygiene, yung amoy mo, yung malinis na kuko, yung fresh na aura. Kahit gaano ka kagaling magsalita, kung mukhang wala kang effort sa sarili mo, magiging distraction yan. People notice details more than you think. Pero ito ang pinaka-importante. Huwag kang mag-ayos para i-please ang ibang tao. Do it because you respect yourself. Because you want to show up as your best version. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero maging intentional ka. Kasi kapag maayos ang itsura mo, mas madali mong maiparating ang tunay mong value without unnecessary barriers. So next time na lalabas ka, tanungin mo ang sarili mo, kung ako ang makakakita sa sarili ko ngayon, papansinin ko ba? Hindi dahil kailangan mong maging perfect, kundi dahil gusto mong maging someone worth noticing without even trying too hard. Number 4, para hindi ka ma-ignore, iwasan mong maging yes person. Iwasan mong maging yes person. Kasi sa una lang yan mukhang safe. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong binubura ang value mo. Oo ka ng oo, para iwas conflict, para magustuhan ka, para walang gulo. Pero habang tumatagal, napapansin ng mga tao na wala kang sariling paninindigan. You become predictable, and worse, replaceable. Isipin mo, nasa usapan kayo, tapos lahat ng sinasabi ng kausap mo, agree ka agad. Kahit obvious na may mali, o may mas magandang option, tahimik ka lang o sasabay ka na lang. Sa umpisa, baka isipin nila, ang daling kausap nito. Pero kalaunan, mawawala yung respeto nila sa'yo kasi parang wala kang sariling isip.
Because people respect clarity and conviction. Hindi ibig sabihin na lagi kang kontra. That's not the point. Ang punto, marunong kang magsabi ng totoo mong opinyon kahit hindi ito popular. Kasi doon ka nagiging interesting. Doon ka nagkakaroon ng lalim. When you say, I see your point, but here's how I look at it, biglang nag-iiba ang dynamic. Hindi ka na lang tagasunod, may ambag ka na. At aminin natin, minsan kaya tayo nagiging yes person dahil natatakot tayong ma-reject. Natatakot tayong hindi magustuhan. Pero ironic, di ba? The more na pilit mong i-please lahat, the more na nawawala yung tunay mong sarili. At yun mismo ang dahilan kung bakit ka nagiging easy to ignore. Kasi wala kang distinction, walang contrast, walang dahilan para maalala ka. Strong presence comes from authenticity. Yung kaya mong sabihin, hindi ako agree dyan, pero hindi bastos na pagkasabi. Direct, pero may respeto. Firm, pero kalmado. That kind of energy, hindi madaling dismiss. Kahit hindi sila sumang-ayon sa'yo, mapapaisip sila at doon ka nagiging memorable. Also, kapag lagi kang umoo, nagiging default ka ng mga taong gusto lang ng convenience. Lalapitan ka nila dahil alam nilang hindi ka tatanggi. That's not respect, that's usage. And if you don't set boundaries, people will keep testing how far they can go. You don't need to win every argument. You just need to show up as someone who thinks for themselves. Kasi yun ang hindi kayang i-ignore. Kaya sa susunod na may tanong o may usapan, huwag mong tanungin ang sarili mo kung ano ang sasabihin mo para magustuhan ka. Tanungin mo kung ano ang totoo para sa'yo. Kasi doon nagsisimula ang tunay na presensya. Hindi sa pag-oo, kundi sa pagiging totoo. Number 5, para hindi ka ma-ignore, huwag mong i-downgrade ang sarili mo. Kasi madalas, hindi ibang tao ang unang nag-i-ignore sa'yo. Ikaw mismo. Hindi lang siya halata. Yung tipong sasabihin mo sa sarili mo, ay wala to. Maliit lang naman ginawa ko. O kaya, hindi ako ganun kagaling. Akala mo pagiging humble yan? But in reality, you're teaching people how to see you. They see you less than what you actually are. Gets ko naman, ayaw mong magmukhang mayabang. But there's a difference between humility and self-sabotage. Humility is being grounded. Alam mo kung ano ka, pero hindi mo kailangang ipagsigawan. Self-downgrading is when you shrink yourself kahit hindi naman kailangan. Parang ikaw mismo ang naglalagay ng volume sa 0, tapos nagtataka ka kung bakit walang nakakarinig. Imagine mo, may kausap ka. Nag-share siya ng achievement, tapos bigla niya rin sinabi, pero ano lang yan, swerte-swerte lang. Anong mararamdaman mo? Most likely, susunod ka sa lead niya. Iisipin mo, okay, hindi pala big deal. Ganun din ang nangyayari kapag ikaw ang gumagawa nun sa sarili mo. You downplay yourself, so people downplay you too. The truth is, people take cues from you. Kung paano mo i-present ang sarili mo, yun ang magiging baseline nila. If you speak like your ideas don't matter, they'll treat it that way. If you act like you're replaceable, they won't hesitate to replace you. Harsh, but real. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong i-hype ang sarili mo 24/7. Hindi rin ibig sabihin na bawat galaw mo kailangan mong i-flex. It's about owning your worth quietly but firmly. Halimbawa, may nag-compliment sa'yo. Huwag mo agad i-dismiss. Instead of, ay, hindi naman, try mo sabihin, thank you, I appreciate that. Simple, pero powerful. You accept the value without being arrogant. Another thing, stop apologizing for things na hindi mo naman kasalanan. Yung tipong, sorry, ang haba ng sinabi ko. Or, sorry, baka malito. That kind of language chips away at your presence. You're asking for permission to exist in a space na karapatan mo naman talaga. You don't need to shrink just to make others comfortable. And let's be real, kapag lagi mong dinadowngrade ang sarili mo, napapagod din ang mga tao. Kasi kahit anong ibibigay nilang recognition, parang hindi pumapasok sa'yo. Over time, they'll stop trying dahil ikaw mismo ang hindi tumatanggap. So, if gusto mong hindi ka ma-ignore, start with this. Respect yourself enough to not diminish who you are. Kahit hindi ka perpekto, kahit may kulang ka pa, valid ka pa rin. Your thoughts, your presence, your effort, they matter. Hindi mo kailangang i-prove yan sa lahat, pero wag mong i-deny sa sarili mo. Because at the end of the day, kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan ang value mo, mahihirapan ng ibang tao na makita yon. But once you stop shrinking, once you start showing up as you are, hindi man lahat papansin sa'yo, pero yung mga makakapansin, they'll take you seriously. Number 6, para hindi ka ma-ignore,
panindigan mo ang sinasabi mo. Kasi sa totoo lang, hindi ka nila sinusukat base lang sa ganda ng words mo. Sinusukat ka nila kung gaano ka katatag sa likod ng mga sinasabi mo. Ang daming marunong magsalita, ang daming magaling magpaliwanag, pero konti lang yung talagang may conviction. At yun ang hindi kayang i-ignore. Isipin mo to, may dalawang taong nagsabi ng parehong ideya. Pareho silang tama, pareho silang may sense, pero yung isa, habang nagsasalita, parang nagdadalawang isip. Paiba-iba ng tono, madaling umatras kapag may kumontra. Yung isa naman, kalmado, pero buo. Hindi defensive, hindi agresibo, pero ramdam mo na pinaniniwalaan niya ang sinasabi niya. Kahit hindi ka agad sang-ayon, mapapaisip ka. Why? Because confidence backed by conviction is powerful. Standing by your words doesn't mean kailangan mong makipag-away o ipilit ang sarili mo. It means hindi ka basta-bastang natitinag kapag may pressure. You're open to listen, but you don't crumble the moment someone disagrees. Kasi kung ikaw mismo hindi sigurado sa sinasabi mo, bakit ka paniniwalaan ng iba? Minsan kasi, takot tayong panindigan ang sarili natin dahil ayaw nating ma-judge o makasakit. Kaya ang ending, lumalambot tayo ng sobra. Siguro mali ako, baka hindi rin. Ikaw na bahala. Over time, nawawala yung bigat ng boses mo dahil hindi mo ipinapakita na may paninindigan ka. And people can sense that. Kapag shaky ang delivery, shaky rin ang dating. Pero kapag marunong kang tumayo sa sinabi mo, kahit simple lang ang point mo, nagkakaroon siya ng bigat. Hindi ka madaling i-dismiss. Hindi ka madaling baliwalain. Kasi may consistency. What you say matches how you carry yourself. That's credibility. And credibility earns attention without you chasing it. At oo, may risk. Minsan mali ka, minsan may magdi-disagree, but that's part of it. Paninindigan means accountability. Kung mali ka, kaya mong aminin without losing your ground. Kung tama ka, kaya mong ipaliwanag without raising your voice. That balance, that's strength. Sa totoong buhay, makikita mo to sa maliliit na bagay. Yung nagsabi kang gagawin mo, tapos ginawa mo talaga. Yung nagbigay ka ng opinion, tapos hindi mo binawi dahil may kumontra. Yung hindi ka nagbago ng stance para lang makisama. Those moments build your identity. Diyan ka nagiging tao na hindi basta-bastang ini-ignore. Kasi alam nila when you speak, you mean it. So next time na magsasalita ka, huwag mo lang isipin kung tama ba o mali ang sasabihin mo. Tanungin mo rin ang sarili mo, paninindigan ko ba to kahit may kumontra? Because at the end of the day, people don't remember the loudest voice. They remember the one that stood firm when it mattered. Number 7, para hindi ka ma-ignore, ayusin mo ang postura mo. Hindi lang ito tungkol sa umupo ng tuwid na parang sinasabi ng teacher sa classroom. This is deeper than that. Kasi ang posture mo, it quietly communicates something about you even before ka pang magsalita. It tells people if you are confident, unsure, tired, or even invisible in the room. Think about it. Kapag nakayuko ka, shoulders slouched, chest closed, parang sinasabi mo sa mundo na, don't notice me. Kahit pa may magandang ideya ka o matalino ka magsalita, your body is already sending a message na hindi ka fully present. And people pick that up instantly. Hindi nila maipaliwanag, pero nararamdaman nila. Now, compare that to someone na upright ang posture. Head up, shoulders relaxed pero open, standing or sitting like they actually belong in that space. Hindi ito tungkol sa pagiging stiff o robot. It's about being open and grounded. Big difference, right? Kapag ganun ka, kahit tahimik ka lang, may bigat ka na agad sa room. People subconsciously think, okay, this person is aware, present, and probably has something worth hearing. There's also a psychological effect here. Your body influences your mind more than you think. When you fix your posture, something shifts inside you. You feel more alert, more confident, more ready to engage. It's like telling your brain, we are not hiding today. And slowly, your energy follows your body. Hindi lang siya external change, internal reset din siya. Let's be real, may mga moments na napapansin mong hindi ka gaanong pinapansin sa social settings or conversations. Minsan hindi dahil sa sinasabi mo, but because of how you carry yourself. If your body looks like you want to shrink, people will unconsciously adjust their attention away from you. Not because they're rude, but because energy follows presence. But when you train yourself to fix your posture, something changes in how people respond to you. You walk into a room differently. You sit in conversations like you belong there.
You stop apologizing with your body language. And slowly, you become harder to ignore. The key here is not being tense. Don't overdo it like you're trying to look intimidating. That backfires. The goal is relaxed confidence. Think of it like this. I'm comfortable in my space and I'm not shrinking myself for anyone. That's the vibe. Even small adjustments matter. Relax your shoulders instead of letting them fall forward. Keep your head level instead of always looking down at your phone or the ground. Sit like you're actually part of the conversation, not just a background character in it. And here's the truth most people overlook. Posture is habit. You won't fix it in one day. But every time you catch yourself slouching and you correct it, you're literally training how people perceive you and more importantly, how you perceive yourself. Because at the end of the day, ayos ang postura mo is not just about looking good. It's about showing up in the world like you mattered in the space you're already in. Number 8, para hindi ka ma-ignore, magsalita ka ng malinaw at direkta. Kasi sa totoo lang, hindi lang what you know ang problema, kundi how you say it. Maraming magagaling mag-isip, pero nawawala ang impact nila kasi ang delivery nila magulo, mahaba, o parang hindi sigurado. And in real life, people don't always have the patience to decode your thoughts. Kung hindi ka malinaw magsalita, mabilis kang ma-overlook. Think about conversations na napasok mo na parang ang gulo ng sinasabi ng kausap mo. Yung tipong paikot-ikot lang, maraming filter words, parang ganito kasi, blah blah blah. Pero walang straight point. After a while, you mentally check out. Not because they're dumb, but because the message is hard to follow. That's exactly what happens when you're not speaking clearly. You lose attention, even if you have something valuable to say. Being direct doesn't mean being rude. It means respecting people's time and attention. When you say something, get to the point without unnecessary detours. Instead of building a long wind-up, just say what you mean in a simple, clean way. For example, instead of saying, parang naisip ko lang kasi na baka pwede siguro natin gawin to, kasi ganito, ganyan, blah blah blah. You can just say, I think this is the best option because of this reason. Same idea, but different impact. One sounds uncertain, the other sounds confident. Clarity also shows confidence. When you speak clearly, people assume you know what you're talking about. Even if you're not the most knowledgeable person in the room, your delivery can make you look more capable. Kasi ang tao, madalas hindi lang sila nagre-react sa content ng sinabi mo. Nagre-react din sila sa confidence behind it. If you sound unsure, they'll doubt you. If you sound clear, they'll listen. Relatable din ito sa everyday life, lalo na sa chats or group discussions. Yung nagsisend ka ng message na ang haba, pero hindi mo pala nasabi agad yung point. Madalas hindi na binabasa. Pero kapag diretso ka, like, guys, let's meet at 6 p.m. instead of 5 p.m. Malinaw, walang confusion, may action agad. That's the power of direct communication. It makes people respond faster, think less, and understand you immediately. And here's the truth, being clear is also a form of respect for yourself. Kasi kung lagi kang paikot-ikot magsalita, parang sinasabi mo rin na hindi mo kayang i-structure yung thoughts mo. But when you train yourself to be direct, you start thinking more organized too. Your mind becomes sharper because you're forced to simplify your ideas before you speak. So the goal isn't to speak more, it's to speak better. Less noise, more meaning, less hesitation, more intention. Because in the end, people don't remember the most complicated speaker in the room. They remember the one who made things simple, clear, and easy to understand. Number 9, para hindi ka ma-ignore, magtiwala ka sa sarili mo. Madaling sabihin, pero isa to sa pinakamahirap gawin, lalo na kapag sanay kang nagdududa sa sarili mo. Kasi confidence, hindi siya bigla ang switch na i-on mo lang. It's something you build slowly, through experience, mistakes, and even failures na minsan nakakahiya pa. Pero doon mismo nagsisimula ang trust. Sa mga pagkakataong hindi perfect ang outcome, pero tinuloy mo pa rin. Ang self-trust, hindi ibig sabihin na lagi kang tama. It means, kahit hindi ka sigurado, you still choose yourself enough to move forward. Kasi kung lagi kang aasa sa validation ng iba, magiging hostage ka ng opinion nila. Isang comment lang, isang tingin lang, apektado na agad ang desisyon mo. Pero kapag may tiwala ka sa sarili mo, hindi ka basta-bastang natitinag. You listen, you observe, pero sa huli, ikaw pa rin ang magdidesisyon
para sa sarili mo. May mga taong hindi ka naman talaga ini-ignore dahil wala kang value. Minsan, hindi lang nila agad nakikita. At kung ikaw mismo duda ka sa sarili mo, mas lalo mong pinapahirapan na makita ka ng iba. Kasi ang energy na dala mo kapag unsure ka, halata. Parang lagi kang nag-a-apologize kahit wala kang ginagawang mali. Parang lagi kang nag-hold back. Parang may invisible barrier ka na ikaw mismo ang gumawa. Pero kapag nag-start kang magtiwala sa sarili mo, magbabagong lahat. Hindi ka na palaging maghihintay ng permission. You speak a little clearer, you stand a little taller, you stop overthinking every move. Hindi mo na laging iniisip kung okay ba to? Kasi may intentional compass ka na nagsasabing, I've got this. And even mali ka, okay lang kasi part yun ng growth, hindi ng failure. Relatable ito, lalo na sa moments na nasa group ka, tapos may opinion ka, pero hindi mo sinasabi. Or may idea ka, pero kinikimkim mo, kasi baka mali. Later on, mapapansin mo na mas pinapansin yung mga taong nagsasalita, kahit hindi perfect, kaysa sa mga taong tahimik, pero puno ng doubt. Not because louder is better, but because confidence creates visibility. People naturally gravitate towards those who seem sure of themselves. Pero ang totoong tiwala sa sarili, hindi ito pagiging arrogant. Hindi ito, I'm better than everyone. It's more of, I know who I am. I know what I can bring. And I'm okay, even if not everyone agrees with me. That kind of mindset changes how you move in the world. Hindi ka na easily shaken. Hindi ka na madaling ma-outshine ng insecurity. At kung titingnan mo, lahat ng tao na may presence at hindi madaling i-ignore, hindi naman sila perfect. May flaws din sila. May moments din sila ng doubt. The difference is, they learn to act despite the doubt. They don't wait to feel 100% ready before they show up. They show up, and in the process, they build trust in themselves. So kung gusto mong hindi ka ma-ignore, magsimula ka dito. Hindi sa pag-impress sa iba, kundi sa pag-build ng quiet agreement sa sarili mo na, kaya ko to. Hindi ko kailangan maging perfect para sumubok. Kasi kapag ikaw mismo naniniwala sa sarili mo, mararamdaman niya ng iba kahit hindi mo pa sabihin. Number 10, para hindi ka ma-ignore, alamin mo kung kailan ka papasok sa usapan. Kasi hindi lahat ng moment kailangan mong sumingit at hindi rin lahat ng silence kailangan mong punuin. A lot of people think na para mapansin, kailangan lagi silang nagsasalita. Pero ang totoo, timing is power. Kung marunong kang magbasa ng flow ng conversation, mas nagiging meaningful ang presence mo kahit hindi ka palaging nagsasalita. May mga pagkakataon na kailangan mong mag-observe muna. Tingnan mo kung ano ba ang direksyon ng usapan. Nagiging emotional ba? Serious? Light? Joke-joke lang ba? Kasi kung basta ka lang papasok without reading the room, parang sumingit ka sa gitna ng pelikula na hindi mo alam ng storyline. Natural lang na hindi ka agad papansinin. And here's something important. Yung mga taong hindi agad sumisingit, mas pinapakinggan kapag nagsalita na. Bakit? Kasi may bigat yung timing nila. Hindi sila reactive, they're intentional. Parang sinasabi ng presence nila, I waited for the right moment to say this. And that alone makes people listen differently. Relatable ito sa group conversations. May mga tao na paulit-ulit sumisingit, pero somehow, walang nakaka-remember sa kanila. Tapos may isa na tahimik lang sa simula, pero kapag nagsalita, biglang lahat tumitingin. That's timing. Hindi dahil bigla siya naging interesting, kundi dahil alam niya kung kailan papasok. And also, huwag mong kalimutan na may timing din ang silence mo. Hindi ka laging required magsalita. Minsan, mas powerful yung nakikinig ka lang kasi doon mo nakukuha yung buong picture bago ka pumasok. And when you finally speak, it sounds like you actually understood everything, not just reacted to a small part of it. So, kung gusto mong mas mapansin at mas pakinggan, hindi lang what you say ang importante. Mas malaking factor yung when you say it. Kasi sa usapan, hindi laging pinakamaingay ang napapansin. Madalas yung marunong maghintay ng tamang sandali.